press con ang kapamilya Big Four ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0! Kilalanin natin sila isa-isa. Let's start with your monikers and then greet everyone. Unahin natin si Miguel Vergara! Hello po, ako si Miguel, ang adorable smasher ng Antipolo. Hello! Alam niyo. Short and sweet. I love you guys. Okay, and let's have Joaquin Arce! Hello po, ako po si Joaquin Arce, ang rising dreamer ng Muntinlupa. At maraming salamat muli sa lahat ng mga beses na pinagtanggol niyo po ako. Maraming salamat. I love you guys also. And next we have Crystal Mejes! Hello everybody, I'm Crystal Mejes, ang Wishful Waray ng Sangko. Short! Hello everyone! And lastly we have Lela Ford! Hello everyone, I'm Lala Ford, ang bunso ng Tacloban. And thank you to everyone who's here today and sa mga sumusuporta po, maraming salamat. Yay, guys! Nakapamilya Big Four is here! Wow, alam niyo ba guys, isa sa mga pinaka-jam-packed na episodes ng Spotlight Press Con. As in, sobrang daming tao, hindi to usual. Sobrang talagang hindi na magkasya ang ating mga media friends ngayon. Maraming salamat po sa pagpunta. And kanina, bago kami mag-start guys, kaya medyo natagalan kasi grabe nagsigawan po ang ating housemates na nagkita sila. Yung first batch tsaka itong second batch, na-miss niyo ba ang isa't isa? Super. Gano'ng katagal nung last kayo nakita ba? Ako po kami ni Carmel sa isang araw. Ay, ano? Kakakita siya na pala. How about the others? Actually, pagabi, magkakasama lang. Kakasama ko mga katabi. Pero every time po talaga nakikita kami, it's just so fun. It's so fun talaga. Kasi we're used to being with each other po 24/7 inside the house. And then now, doon lang po kami talaga naiwalay. So it's so good to see everyone. Magandang perspective yun, no? Kasi nga, nakulong kayo sa iisang bahay 24/7 as you said. So ngayon, kahit na nung isang araw nakita na kayo, you feel like it's such a long time na. Oo, kaya pala. Tsaka grabe yung, ang hyper nilang lahat. I love it. Okay, now, sisimulan natin itong ating press con with the same question that I asked our first batch. This is coming from our friend from Cinema One. Okay. Ano ang gusto niyong sabihin kay Big Brother ngayon na nasa outside world na kayo? I miss you, Kuya. I miss you so much. You deserve... Yeah, dude, it's like, he served as a guide. Like, it's like he's, kumbaga, yung guider, yung giver ng guidance sa amin sa loob ng bahay. At lahat ng mga pinagdaanan namin, Kuya was there. Obviously, he was watching everything and he always knew what to say. So, you know, in contrary to yung mga beses na, you know, medyo nakakatakot siya or, you know, but mas lamang yung miss namin sa kanya. We really miss Kuya. Nami-miss niyo si Kuya. May times ba na parang ngayon kasi nasa outside world na kayo, syempre nag-a-adjust pa lang kayo. May times ba na ini-imagine niyo nasa confession room kayo ulit, kinakausap ulit si Kuya, ganyan? Minsan po, ini-imagine ko kung kunwari, meron akong problem, ini-imagine ko kung ano sasabihin sa akin ni Kuya. Oh. Kasi talagang yung lessons na binibigay ni Kuya sa loob ng bahay, talagang okay talaga, super. Everyday talaga dun sa bahay, all 127 days dun sa bahay, may lesson talaga. So kung may gusto kang message na isend kay Kuya, ano yun? Kuya, I miss you, and ang hindi ko naman sa bahay ni Kuya, yung pinapasayaw niya ako palagi, pero pero I miss you, Kuya. I miss you, and I hope makausap ulit kita. And the girls, Crystal? Ako kuya, I miss you so much, Big Brother. I call him Big Brother sa confession room. I'm like, oh, Big Brother! I miss you so much, Big Brother. I'm so grateful for you po and sa lahat ng mga lessons na binigay niyo po sa akin na pang habang buhay ko pong babaunin. So maraming salamat, Big Brother. I miss you and love you so much, kuya. Na-mention mo na yung lessons na forever mo babaunin. Give us one na lesson na nakuha mo sa bahay na forever nasa iyo talaga. Ang dami, ate. Like what Miguel said, every single day talaga sa bahay ni Kuya. There's so many lessons na makukuha ko sa pang-araw-araw. Ang dami, 127 days. Give us Ang one lang na, dami. off the top of your head ngayon. It doesn't have to be the biggest lesson, pero isa sa mga naalala mo lang ngayon na you'll carry with you. Siguro, one of the lessons, or like, yung pinaka, yung malaking
nakuha ko talaga sa bahay ni Kuya. And I shared this with one of my close friends, si Carmel. I think Kuya taught me how to just simply exist in his house. Yeah. Ang deep. Ang deep. Thank you so much. And Lala. Yes, ayun din po talaga yung words of wisdom ni Kuya. Yun po talaga yung pinaka-nami-miss ko. And of course, si Kuya, yung mga dad jokes niya. Ang hindi ko lang din na-miss kay Kuya yung every time pinapatay niya ako ng ilaw. Kasi lagi ako tinatakot ni Kuya. Pag-utusan niya po ako sa storage room. But, yeah, sobrang miss na miss ko na po si Kuya. Kuya, sana okay ka lang po lagi. Sana soon maka-visit po ako sa'yo. Gusto niyo po kaya? Okay, wait. Let me ask you guys. Willing ba kayong bumalik sa bahay ni Kuya? Bisita lang po. It's a Bisita no. lang. As a house. Ang dami ko natutunan doon. Okay? I love Kuya so much. And it's a once-in-a-lifetime experience. I'm happy it happened, but I'm not going. Okay, it's a no for Joaquin. Ikaw, Miguel. Bisita lang po. Bisita. Bisita. Kunwari yung bisita na yun, alam mo yung nag-overnight na bisita? willing Okay ka? lang po. Okay lang din. How about you, Ako Krista? din po, bisita na mag-overnight ng 1 week. Wow, willing ka? 1 week? Ikaw, Lala. Ako po, gusto ko po matry maging ninja. Yun din gusto ko maging ninja. Yung nanggugulo sa housemates, sa current housemates, yung mga ninja. Yes, parang gusto ko Parang gusto mo mag-revenge, no? Pero yung pabisita niya. Pero grabe yung 127 days. Kayo yung makakapagsabi, kayo talaga yung nakatagal ng 127 days doon sa loob ng bahay ni Kuya. So, medyo na sabi niyo na yung ano yung hindi niyo mamimiss kayo, diba? Yung iba hindi pa nakapag-share. Kasi part din yun ng questions natin. Ano yung hindi niyo mamimiss sa loob? Yun po, palagi nga po pinapasayo ni Kuya. Yan naman, na-share mo na yun. Okay. Ano pa yung mga gusto niyo i-share? Ako po yung sleep call. Sleep call? Ay, wake up call? Hindi yung, wake up call. Wake up call. Yung wake up call, tsaka yung bawal matulog ng hapon, bawal matulog. And yun po talaga yung hindi ko namimiss. Tsaka yung wake up call na sobrang sakit sa Malakas talaga siya. Super po. Oh, okay. Ikaw, okay. Ako, hindi ko na-miss yung naka-on talaga yung lights sa boys' bedroom. Kasi, swear, like yung boys' bedroom, naka-on lang yung ilaw. So it's like, the lights are so bright. Yeah, and it's like we can't sleep properly. Hindi ba pinapatay pag matutulog kayo? Hindi ba pinapatay naman pag matutulog kayo? Ha? Oh, so challenge yun. Tsaka yung Ariola moments, hindi ko na-miss yun. No, I'm answering honest. Okay. And lalo na share mo na yung pinapatayan ka nga ng ilaw. Ayaw mo yung nakabukas ilaw, ikaw naman ayaw mo pinapatayan ka ng ilaw. Ariola adventure. Oh my gosh, na-experience niyo yun. Nasa estado niyo to. Oh, pinag-arinola kayo. Okay. Now, Actually, ako yung taga-dito sa Ariola. Siya na din po Yeah, nag-aaral. yeah. So, kami ni Mark at saka ni Ray. wow. Kaya pala ayaw mo nang bumalik. Ang hirap nga naman nun, guys. Indoors na may magnets. Yeah, open the door, please. Oo, iba yung experience nila. But it was fun. It was super fun. It was super fun. Okay, the next question is, medyo connected dun sa are you willing to go back inside the house eh. Dun sa mga nag-answer ng yes, who would you want to be with kung babalik kayo for another edition? Hypothetical lang. Who would you want to be with as housemates? Previous housemates. Chef George. Chef, if Caprice's dad was a housemate, I feel like we'd be happy the entire season. Mas madali ang buhay, Yes. no? Kasi, nung isang araw na pinaglutuan tayo ni Chef George, that was like so good. Swear, like, yung omelette na ginawa niya. Yeah. No, because on that day, we didn't get our eggs for the day. We were wondering, where did it go? Tapos, pinalabas kami sa garden area. Tapos pinapasok ulit kami. Nandiyan si Chef George, ginamit na yung mga eggs namin. And like, he used such simple ingredients to make like, napakagandang meal, bro. And like, I swear, if Chef George was a housemate, I'd be happy with that. I So, love that. Let me get this straight. Willing kang bumalik sa bahay ni Kuya kung housemate din si Chef George, ang tatay ni Caprice. Yes. Wow! Ganun ka Chef sarap George. yung luto ni Chef George, Super, ah. Willing kang bumalik. Okay. Like where Chef George is right now, he really deserves it because he's such a talented chef. If he was a housemate, no problems whatsoever. So yun lang yung kinulang sa inyo pala, yung magaling magluto. Okay. Kayo guys, sino gusto niyo isama if ever? Ako po
siguro si Tita Melay. Oh my God! Sobrang tuwa ko kay Tita Melay. Sorry, wait, ex-housemates. Oo, kahit sinong ex-housemate. From, Kahit anong edition, pwede. Sige. Ayun, si Tita Melay. Alam mo, natanong na rin siya niyan before. Sabi niya, willing siya kasi mahal na raw yung kuryente. So, isama daw yung buong pamilya niya sa loob ng bahay ni Kuya. How about you, Crystal? Ako po si, Kuya Stater yun. Oh, have you met him Hindi pa before? po, pero I'm a fan. I'm really a fan. Pinapanood ko po siya live. Tsaka sobrang ina-admire ko din po siya kung paano din po siya sa PBB. Kasi he's also the big guy. Yes, oo. Tsaka ano, diretso rin siya magsalita like you. Di ba siya si Name People? Di ba? Slater Young. Name People. Ikaw, Miguel. Ako si Hit po ulit. Bakit si Miguel? Wala, gusto ko lang po makasama siya ulit dun sa mga task doon sa loob ng bahay. Masaya po eh. Oh, nakikita pa ba kayo ni Heath Opo, ngayon? opo. Kaya sabi nila hinahanap ko yung Hegel. Nakikita pa naman po ba? Oh, okay, so Hegel fans, that's good news. Okay. Ngayon naman meron tayong question from Alan Policarpio of Inquirer. How would you describe your